at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon at alakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay ang pangangawang ng sasakyan, bilang ng mga jeep. Ang oras ganap na alas 11:02 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay sa pag-atid ng Gold9 Plus Probiotics. Sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Mga kababayan, good morning sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng ating mga kababayan. Bangon-bangon Pilipinas, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Ngayon po ay araw ng Martes, July 16 ng taong kasulukuyang 2024. Mapagpalang araw at umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa. At ganoon din po sa lahat ng ating mga kababayan na nasa ibayong dagat, na nasa iba't ibang dako ng mundo, na ngayon ay patuloy pa rin at patuloy nga ang kanilang pakikipagsaplaran. Sabi nga, saan ka man naroroon, lahat ng mga pagsubok na dumarating sa bawat isa ay laging nakaantabay. Kaya kinakailangan maging matatag ang sinuman sa ating mga minamahal na mga kababayang. At siyempre, sa nalalapit po na suna ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ilang araw na lamang po at sabi nga malalaman natin at maririnig ng sambayanan ang mahalagang mga accomplishment at mga balakin at ikangay ng kasulukuyang isinasakatuparan ng ating Presidente ng Republika ng Pilipinas. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at tagapakinig sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Bagamat medyo nalita naman uli po tayo sa ating pagkapagtatanghal ay sabi nga sa hindi inaasahang pangyayari ay may mga isinasagawa po ang buong team ng Casado family na ikangay sinasakatuparan din
sa kasulukuyan. Kayo po ay nakikinig dito at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag, anuman ang lahi at lingwahe mo, anuman ang kulay mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating butihing station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, at siyempre naman po ako po yung inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, ang kuya ng lahat, ang Kuyang Arnold Aceveda Namuco. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, ang KBS RMM News TV ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alas 11:07 ng umaga. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-Studio 2 mula sa bulwagan ng balitaan, diyan kay Kuya Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasco, kay Kuyang Jack Frost Bordeos, at sa ating station manager, Kuyang Alan Bordeos. At din po sa ating Studio 3, bulwagan ng balitaan, mula kay Kuyang Wayne Espeno Lauson, ang isyu ng lipunan. Magandang umaga din po sa ating Studio 4 dyan sa Zambales, sa Region 3. Diyan sa kinaroroonan ni na Kuyang Paul Candelaria, Kuyang Miguel Bourbon at Ate Kuyang Stephen Sabati. Magandang umaga po sa ating lahat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay ng ating palatuntunan, gabay at patnubay. Alas 11:08 ng umaga. Narito ang mga ulo ng ating mga balita. Mahigit 750 sa pagbaha sa Zamboanga City na sagip ng Philippine Coast Guard. Patilya nagaya ng mga panukalang batas laban sa political dynasty. Samantala, mga kababayan, limang 5K Manila Tanod nakakuha ng cash aid sa ilalim ng PBBM Kadiwa Program. PNP beef ups Intel security monitoring para sa SONA. PNP beef up. Alright. Ang oras ganap na alas 11:10 ng umaga. Samantala, mga minamahal kong mga kababayan, mga hepe ng pulisya alerto sa pagtulong sa Senate Hans B.S. Go at 7 iba pa. BI humingi ng info sa ibang ahensya sa fake Filipinos crackdown. Dalawa patay nang ibagsak ng habagat ang ulan sa Mindanao ayon sa NDRRMC. At ang ulo ng balitang probinsya,
5 high-powered NPA firearms na recover ng Army sa Surigao Norte. Samantala, lalaki na dakma sa 8.2 milyong pisong shabu sa Cebu Sting Operations. 8 na ang patay sa pagbaha sa Barm. Antabayanan ang kabuuan ng ating mga balita. Alas 11:12 ng umaga. Ang oras ganap na alas 11:13 ng umaga. Ito ay atid ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol buildup, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perk ups body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics all natural extracts include the following: Stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, at mangustin. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Narito ang ating mga balita. Mahigit 750 sa pagbaha sa Zamboanga City na sagip ng Philippine Coast Guard. Tumulong ang Philippine Coast Guard sa pagsagip sa mahigit 750 individual sa ilang residential area sa Zamboanga City sa gitna ng baha nitong linggo. Sa ilang pahayag nitong Lunes, sinabi ni Philippine Coast Guard District South Western Mindanao at Bangsamoro Automos Region in Muslim Mindanao, Commander Commodore Marco Antonio Hines sa patuloy ang operasyon ng PCG upang matiyak ang kaligtasan at kagalingan ng mga lokal na komunidad. Walang sawang nagtatrabaho ang ating mga tauhan upang sagipin ang mga nangangailangan at bigyan sila ng kinakailangang suporta, sabi niya. Bukod dito, sinubaybayan ng CGDSM WSM ang katayuan ng mga grounded vessels na
nakikipag-coordinate sa kanilang mga may-ari para sa posibleng mga operasyon ng towing. Sinusuri rin ng Maritime Environmental Protection Group ng distrito ang mga tubig sa mga apektadong lugar para sa posibleng senyalis ng oil spill. Nananawagan ito sa publiko na manatiling mapagmatsyag at gumawa ng mga kinakailangang pag-iingat sa panahon ng masamang panahon. Pinayuhan din ito ang mga seafarers na pansamantalang suspindihin ang paglalayag kapag malakas ang hangin at malakas ang ulan. Noong linggo, apektado ng baha dulot ng malakas na pagulan dahil sa southeast monsoon ng ilang kapitbahayan sa Zamboanga City at ng ground ng 16 na bisel sa rehiyon. Ang oras ganap na alas 11:17 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at tutuon National Newspaper. Padilla naghain ng batas laban sa panukalang political dynasty. Sinabi ni Senador Robin Padilla nitong Lunes sa nagain siya ng panukalang hangad na tuluyang matupad ang mandato ng 1987 Constitution na ipinagbawal ang mga political dynasty sa ilalim ng kanyang Senate Bill 2730. Sinabi ni Padilla na sa panahon na para basagin ang mga hadlang na pumipigil sa pinakamagaling at pinakamaliwanag na maglingkod sa mga Pilipino. Nagsasaad sa panukalang ito ay sumusunod sa mandato ng mambabatas na magpatupad ng anti-political dynasty law at isang hakbang tungo sa pag-level ng playing field sa political at pamamahala. Ang pagpasa nito at team na hinahangad, sabi niya sa isang news release. Binanggit ni Padilla, chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang isang pag-aaral sa pananaliksik sa Harvard Academy noong 2011 na nagpakita kung paano nagmumula ang mga dynastiyang pampolitika mula sa hilig ng mga elite na magpupumilit at magparami ng kanilang kapangyarihan sa Pilipinas ng panahon na nagpapahina sa pagiging epektibo ng mga reforma sa institusyon sa proseso. Ayon din sa datos ng lokal na halalan sa Pilipinas mula 1988 hanggang 2019, halos 39% ang tumaas na bilang ng mga gobernador na may hindi bababa sa isang kamag-anak sa pwesto mula sa 41% noong 1988 hanggang 80% noong 2019. Ang proportion ng dinastiya ng mga vice-gobernador at tumataas mula sa 18% noong 1988 hanggang 68% noong 2019. Unti-unting tumaas ang porsyento ng mga alkalde sa dinastiya mula 26% noong 1988 hanggang 53% noong 2019. Sa isa pang pag-aaral ni na Salim at P. Aguirre noong 2030, nabanggit na mas mataas ang pundo ng Kongreso sa mga lugar na may mas maraming dynastiyang pampulitika, ngunit ang mga lalawigan, ito ay mayroon ding mas mataas na rate ng krimen at mahinang pamamahala, pati na rin ang mas mababang paggastos sa trabaho, infrastruktura at pangalagang pangkalusugan. Ang mga dinastiyang pampolitika sa katunayan ay naubos na ang mga mapagkukunan upang makamit ang pang-ekonomiya at pampolitikang dominasyon, na habang kasabay nito ay nakakompromiso ang kompetisyon sa politika at sinisira ang pananagutan, sabi ni Padilla. Sa ilalim ng SB 2730, minungkahi ni Padilla na walang asawa o taong may kaugnayan sa loob ng ika-4 na antas ng consequent o infinity, lehitimo man o hindi lehitimo, puno o kalahating dugo sa isang incumbent elective official na naghahangad na muling mahalal ay dapat payagan na humawak o tumakbo para sa anumang elective office sa parehong lungsod at
lalawigan o anumang listahan ng partido sa parehong halalan. Kung ang bumubuo ng incumbent elective official ay pambansa, ang katangian ang naturang mga kamag-anak ay dapat na diskwalipikado sa pagtakbo lamang sa loob ng parehong lalawigan, kung saan ang una ay domiciled o sa anumang kabilang ang parehong pambansang posisyon. Na may isang pampulitikang dynastiya relasyon sa nanunungkulan ay dapat agad na magtagumpay sa posisyon nang huli ang sinabi sa bill. Sa panukalang batas, kinakailangang maghain ng sinumpaang payag sa Commission on Election ang sinumang tatakbo ng anumang elective public office maliban sa naunang posisyon. Maaaring maghain ng petisyon para i-disqualify ang isang kandidato sa batayan ng political dynasty sa COMELEC na magsasagawa ng summary proceedings. Dapat tanggihan ng COMELEC ang due course sa anumang certificate at candidacy na hinihain bilang paglabag sa Anti-Political Dynasty Act. Bagamat ang mga boto para sa isang respondent ay dapat bilangin kung hindi makakapagdesisyon ang COMELEC sa petisyon bago matapos ang canvass, ang kanyang proclamation ay dapat suspindihin kung malakas ang batayan ng diskwalifikasyon. Kung ang diskwalipikadong kandidato ay naiproklama, ang kandidato ay dapat ipso facto forfeit ang karapatang mag-assume ng katungkulan. Alas 11:23 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, 5K Manila Tanod makakakuha ng cash aid sa ilalim ng PBBM Kadiwa program. May kabubuang 5,000 barangay tanod mula sa ikalimang distrito ng Maynila ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pambansang pamahalaan sa koordinasyon ng mga lokal na opisyal. Pinangunahan ni Manila Mayor Hani Lacuna ang pamamahagi ng cash aid mula sa programang Kadiwa ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa San Andres Sports Complex sa Malate nitong Lunes. Nakatanggap ng tigda 2,000 piso ang bawat barangay tanod sa nasabing aksyon. Ayon kay Lacuna, ang pamamahagi ng ayuda ay matapos ipaalam sa kanya ng Department of Social Welfare Chief ng lungsod na si Ray Puguso na magpadala ng pundo ang Office of the President para sa mga programang pantulong ng lungsod. Bigyan naman natin ng mga tanod kasi parang kayo yung hindi napapansin, kayo yung nakakalimutan lahat. Pinapatawag na, bakit naman hindi natin pasayahin ang mga tanod? Maraming salamat President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sabi ng alkalde sa maikling talumpati. Ayon kay Lacuna, hindi ito ang huling aid grant mula sa Pangulo. Inulit ni na Vice Mayor John Marvin Nieto at Manila 5th District Representative Erwin Ting na nag-grace din sa nasabing okasyon ang mga pahayag ni Lacuna at nagpapasalamat sa Pangulo sa tulong. Pinuri rin nila ang pinaglilingkod ng mga barangay tanod upang makatulong sa pagtiyak ng kapayapaan. At kaayusan ng lungsod. Alas 11:25 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa.
Samantala, PNP beefs up Intel security monitoring para sa SONA. Manila, pinigting ng Philippine National Police ang kanilang intelligence monitoring at security operation upang matiyak ang peace and order para sa ikatlong State of Nation address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Hulyo 22 sa press briefing sa Camp Crame nitong Lunes. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pardo na regular silang makikipag-coordinate sa iba pang law enforcement agencies para mapigilan ang posibleng banta sa seguridad laban sa administrasyon Marcos. Magkakaroon ng interagency meeting para ipakita at ipresenta ang inyong pambansang pulisya katuwang yung AFP, Forces of the Philippines and Philippine Coast Guard kung ano na po ba ang stage ng ating preparation. But as we speak, we are almost at the final stage of our preparation. Kung meron mang adjustment, minor adjustment with respect sa ating paglatag po ng securities, ito na lang siguro ang darating na araw kung sakali po nang may maaprubahan na permit to rally, sabi ni Pardo. Gayunpaman, sinabi niya na hindi pa niya masusubaybayan ng anumang malubang banta ng maaaring makagambala sa SONA. Hindi bababa sa 22,000 pulis ang magsisecure ng SONA at 6,000 ang ipapakalat malapit sa batasang pambansa complex kung saan ihatid ni Pangulong Marcos ang kanyang address. Ipatutupad ng Quezon City Police District ang gun and liquor ban sa lugar sa araw ng SONA. Samantala, tumanggi naman si Fajardo sa magmungkay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa unang pagkakataon ay lalampas na siya sa SONA dahil siya ang nagtalaga ng sarili bilang designated survivor. Hayaan natin na siya mismo ang magpaliwanag. Siguro tanungin natin kung ano ba yung konteksto ng kanyang sinabi, sabi ni Pardo. Sa pop culture, ang designated survivor ay isang teleserye kung saan ang plot ay tungkol sa isang mas mababang opisyal na itinalaga upang ipalagay ang pamumuno ng pamahalaan kasunod ng isang pag-atake ng bomba na mangyayari habang ang Pangulo ng bansa ay naghahatid ng kanyang minsay sa Estado. Taon-taon ay inihatid ng Pangulo ang SONA karaniwang ginaganap tuwing huling Lunes ng Hulyo upang iulat ang kalagayan ng bansa, ibunyag ang agenda ng administrasyon at hilingin sa Kongreso na magpasa ng mga panukalang prioridad. Alas 11:29 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Fortes. Mga hepe ng pulisya alerto sa pagtulong sa Senate Hans, BS Guo at 7 iba pa. Ayon sa Philippine National Police, itong Lunes, inatasan na nila ang mga regional director at police chiefs at tulungan ang Senado sa pag-aristo sa suspendidong Banban Tarlac, Mayor Alice Guo at 7 iba pa. Ito ay matapos simula ng Office of the Senate Sergeant at Arms ang pagtugis laban sa alkalde na sina Sheila Lial Guo, Wesley Lial Guo, Jeyan Xiong Go, Sheman Go at sa hinihinalang sina nitong si Winnie Lin. Gayon din sa accountant na nina Dennis Cunanan at Go na si Nancy Gamo. Kasunod ng paglabas ng arrest warrant ng Kamara laban sa kanila. Hanggang ngayon, tanging si Gamo lamang ang natagpuan sa kanyang address at dinala sa Senado ng arresting team noong Sabado. Sa press briefing na ginanap sa Camp Crame, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na
Naka-alerto na ang mga hepe ng pulisya sa mga lugar na may address ang mga akusado sa individual. Doon sa arrest warrant na inisyu laban kay Mayor Alice Go at iba pang niyang associated sa kanya nung nakaraang weekend nga ay nag-provide ng security assistance ang PNP yung mga personnel ng Senate Sergeant at Arms, but as we speak, I don't have any information with her. Nagkaroon ili ng attempt na iserve itong mga warrants of arrest na ito dagdag niya. Binigyan ng 24 na oras ang OSA para magsilbi sa arrest order at i-detain ang 8 individual na tanggapan nito hanggang sa humarap sa at magtistigo sa Senate. Komite na nag-iimbestiga na sa Philippine Offshore Gaming Operators or PUGOS o mag-parts ng contempt. Ayon kay Senadora Risa Hontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, inutusan din ang 8 na humarap sa kanyang committee sa Hulyo 29. Ang mga subpena ay nilagdaan ni Hontiveros at inaprubahan ni Senate President Frances Escudero. Alas 11:32 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. BI humingi ng info sa ibang ahensya ng fake Filipinos. Crackdown. Tiniyak ng Bureau of Immigration itong Lunes na nakikipagtulungan sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para masugpo ang mga piking Pilipino o mga dayuhang nahuling kumukuha ng mga dokumento ng gobyerno na ibibigay lamang sa mga Pilipino. Kailangan maging proactive at true ang approach natin para maiwasan ang maling paggamit ng Philippine documents ng mga foreign nationals. Ito ay isang isyu na pambansang seguridad at kailangang matugunan kaagad. Pahayag ni Immigration Commissioner Norman Tanchenko. Inihilingan niya sa National Bureau of Immigration ang mga pangalan at iba pang detalye na kaugnay ng 200 falsified birth certificate na inisyu ng Civil Registry Office sa Santa Cruz, Davao del Sur. Aniya, humingi na rin ng impormasyon ang BI sa Philippine Statistic Authority hinggil sa lahat ng mga Pilipinong nag-abil ng late registration scheme at kasunod dito at binigyan ng birth certificate. Ipaniliwanag ni Tanchenko na ang mga datos ay i-check upang mapatunayan kung ang mga individual na ito ay inisyu o gumamit ng Philippine passport. Nauna rito natuklasan ng NBI ang halos 200 fake birth certificate na karamihan ay ibinigay ng mga sa mga Chinese nationals sa nasabing bayan. Samantala, sinabi naman ni Tanchenko na nahuli na naman ng BI ang 4 na kaso ng fraudulently acquired Philippine citizenship sa nakalipas na linggo. Inamin din niya ang hakbang ng mga mambabatas at lokal na ahensya ng pagpapatupad ng batas na pagtuunan ng pansin ang pagluta sa problema ang mga piking Pilipino. Ayon kay Tanchenko, maaaring kumuha ng maraming dokumento ng Pilipinas ang mga dayuhan matapos ang illegal na pagkuha ng mga foundational documents tulad ng birth certificate na maaari raw abusuhin ng mga dayuhang mamamayan na sangkot sa terorismo, karumal-dumal na krimen o pandaraya.
Ipinahiwatig din ito na ang mga illegal na dayuhan ay maaaring magtapos sa kakayahan, bumuto o mag-assimilate sa lipunan habang isinasagawa ang kanilang mga illegal na gawain. Kapag nagpakilala na sila bilang isang Pilipino, inalis na nila ng purbyo ng BI na nagmumonitor sa mga dayuhan. Bukod dito, nagagawa pa nilang magpresenta ng patong-patong na dokumento ng Pilipinas, pawang orihinal, na nagsusulong ng kanilang paghahabol. Dagdag ni Tanchenko. Alas 11:36 ng umaga, ito ay atid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan, ang isyu ng lipunan. Yan, ni Bisayang Tisoy, ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Dalawang patay nang ibagsak ng habagat ang ulan sa Mindanao ayon sa NDRRMC. Dalawang katawang naiulat na nasawi ng bumuhos ang malakas na ulan sa Southeast Monsoon sa malaking bahagi ng Mindanao, iniulat Lunes ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa pinakauling situational report nito, sinabi na isa sa dalawang naiulat na nasawi ang nakumpirma at naitala sa Northern Mindanao. Ang iba pang fatality mula sa Davao Region ay patuloy pa ring inaasine sa ilalim sa validation, kasama mga ulat ng dalawang nasugatan at iba ang nawawala sa Northern Mindanao. Samantala, nasa 6,841 pamilya sa 310 barangay sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sergeant ay Magsumuro, Tumos Region and Muslim Mindanao ang naapektuhan ng masamang panahon. Samantala sa Mindanao, simula noong nakaraang linggo, dito 4,767 pamilya ang pinaglingkuran sa loob ng 55 evacuation centers, habang ang natitira ay nakauwi na o tinutulungan ng mga kaibigan at kamag-anak. Mga 73 bahay ang nasira, 43 dito ay bahagyang nasira at 30 ang lubos na nasira nitong linggo. Pinangunahan ni na Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at Special Assistant to the President Secretary Antonio Lagdamio Jr. ang pamamahagi ng family food packs at cash aid sa mga apektadong pamilya sa Balabagan, Lanao del Sur. Kasunod nito ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis na paghahatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng baha. Alas 11:39 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At syempre, good morning kina Kuyang Severino Santusidad, Ate Grace Medrano Rolia, thank you for watching. At sa kay Double L, kay Kuya Lando Luto. Happy birthday, anak Kristen Luto, July 16. Today, more candles to blow. Happiest birthday. Anak, ingat ka palagi. Ang pagbati ay mula kay Kuyang Lando Luto, patungo sa kanyang anak na si Kristen Luto, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Samantala, dakuan po naman natin ang mga balitang probensya. Lima high-powered NP firearms na recover ng Army sa Surigao Norte. Na-recover kamakailangan ng mga sundalo ang 5 high-powered firearms ng New People's Army sa gilid ng Barangay Kamanonan, Gigagwit, Surigao del Norte. Sa isang payag nitong Lunes, sinabi ng 901 1st Infantry Brigade ng Philippine Army na naging posible ang pagbawi ng mga baril sa pamagitan ng mga pagbubunyag ng 3 rebelding NPA
na sumuko noong Hulyo 6 sa mga tropa ng 30 Infantry Battalion at 29 IB. Na-recover ang mga baril sa nakabaon sa lugar, kabilang ang 2 M16 rifle, 2 AK-47 rifle at isang M14 rifle noong Hulyo 11. Ang tatlong rebelde na kinilala lamang bilang Rifle Janin at Max ay kabilang sa nabuwag na NPA Sub-Regional Committee. Northland sa kalaunan ay nasipsip ng SRC Werland ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Nagpasya ang tatlo na talikuran ang grupo ng NPA dahil sa hirap, kakulangan ng pagkain at mga gamit, krisis sa pamumuno at takot. Iniabot nila ang isang Springfield rifle at isang 9mm engram machine pistol. Ang pagsuko at pagbawi ng mga baril ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pagbagsak ng BHB sa rehiyon, sabi ni Brigadier General Arino Sadural, commander ng 901 Brigade. Kinilala niya ang positibong epekto ng coordinated operations ng Army sa Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur upang itaguyod ang kapayapaan at katatagan. Alas 11:42 ng umaga, ito ay atid ng PBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, lalaki na dakma ang 8.2 milyong pisong shabu sa Cebu Sting Operation. Nagsampa ng kasong druga ang pulisya nitong Lunes laban sa isang 26 na walang trabaho na nagbunga ng 1.2 kilo ng shabu na nagkakalaga ng mahigit 8 milyong piso sa isang sting operation itong weekend sa Toledo City, kanlura ng lalawigan ng Cebu. Kinilala ng Toledo Police ang suspect na si Jaymar Risuento, residente ng Barangay Poblacion, Toledo City. Nakumpiska rin ang mga pulis kay Rispuento ang isang kalibre 45 pistol na may magazine at 6 na live ammunition. Si Rispuento ay itinuturing na isang mataas na halaga ng individual dahil sa dami ng maaari niyang itapon bawat linggo, isang pahayag mula sa pulisya noong Lunes. Sinabi, isinomiti sa Regional Crime Laboratory ng Philippine National Police ang hinihinalang shabu na nakumpiska sa kanya na may timbang na 1,213 gramo na may street value na 8,248,400 pesos para sa pagsusuri. Nakadetain ngayon ang suspect sa Toledo Police Station habang hinihintay ang kanyang arraignment. Alas 11:44 ng umaga. Ang tabayanan, ang palatuntunan ng isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne S. Pino Luzon, ang Bisayang Tisod. 8 na ang patay sa pagbaha sa bar. Samantala, umakyat sa 8 ang bilang ng mga nasawi sa malaking pagbahas na tumama sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nang malunod ang isang 22 anyos na lalaki sa Pagalungan, Maguindanao del Sur nitong linggo. Ayon kay Benjamin Alip, Municipal Disaster Officer ng Pagalungan, sa isang radio interview Lunes na tinangka ng biktima na sagipin ang kanyang kalabaw sa barangay Damalasak. Kabilang si Pagalungan sa 22 sa 24 na bayan sa Maguindanao del Sur na nalubog sa tubig baha kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Na naapektuhan din ang kalapit na lalawigan ng North Cotabato, Sultan Kudarat at Maguindanao del Norte. Dumating sa Maguindanao del Norte noong linggo ng umaga sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at bumisita
sa pinakaapektadong bayan ng Matanog, kung saan 5 bata ang nasawi dahil sa flash flood noong Hulyo 9 ayon kay Team Ambulodto, Maguindanao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Chief. Ang malakas na pagbuhos ng ulan ay nagdulot ng malawakang pagbaha sa Pagalungan, Dato, Montawal sa 15 bayan sa lalawigan. Aniya, 9,616 pamilya sa Pagalungan at 60,000 pamilya sa buong lalawigan ang naapektuhan. Nauna rito nasawirin ang 2 residente ng bayan ng Balabagan at Kapatagan ng Lanao del Sur matapos silang mawalis ng rampaging baha. Jufel Dilicana, tagapagsalita ng BARM Disaster Management Unit, umabot sa 94,395 individual ang kabuang napektuhan ng kalamidad. 2 pampublikong paaralan at 1 multipurpose gym ang nawasak habang iniuulat ng BARM Rapid Emergency Action and Disaster Residence na 425 kabahayan ang nasira. Nakalagay na sa red alert status ang lalawigan, sabi ni Dilicana sa Cabaca North, Cotabato. Napangisda ang bangkay ng isang babaeng nalunod sa Maragmag Bukidnon sa Rabacan River. Yan. Okay. Isang mangingisda na ang bangkay ng isang babaeng nalunod sa Maramag Bukidnon sa Cabacan River. Talaga nga naman, oo. Alas 11:48 ng umaga, ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, antabayanan po natin ang mga susunod na mga pagbabalita ng ating mga kasado patroller sa issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. Soy. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan. Kaya mga kasado patroller, standby report sa susunod na palatuntunan ni Kuyang Wayne Lauson. Alright, nagpapasalamat po tayo sa ating nakagapay dito sa ating technical site na sina Ate Del Santos at Ate Rose Marie Paideron Lauson sa ating pagtatanghala. At syempre sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan na umaantabay at umaalalay sa mahalagang mga balita at impormasyon dito sa ating palatuntunan. Mula Lunes hanggang Biyernes, patuloy po ninyo lamang subaybayan sa inyong mga Facebook, sa inyong mga YouTube, ang palatuntunang gabay at patnubay. Mula Lunes hanggang Biyernes. So, i-like, i-follow, i-share at i-subscribe ang hashtag Balitang Kasado, hashtag KBS RMM News TV. At mulit-muli, antabayanan ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan.
ay dumating na naman po ang hudyat upang pangsamantalang tayo'y maghihiwa-hiwalay. So magang ito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Antabayanan po ninyo ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan. Mga ilang sandali po lamang. Sa lahat ng ating mga minamahal mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Nagpapasalamat po ako sa inyong paggabay at pagsubaybay sa umigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating programa. Sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan, Valenzuela Bordeos, at siyempre ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang pong ito'y inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Ako po ay pansamantala nagpapalam at muling magbabalik sa araw ng bukas. At syempre mga kababayan, ang official time po ng ating palatuntunan. Araw-araw ay tuwing nga pong 8 ng umaga hanggang 10. At ang issue ng lipunan ay 10 naman po hanggang 12 ng tanghali. Kaya medyo na-adjust lamang po. Kaya humihingi po tayo ng iba yung paumanhin. Alright? Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang pangyayaring sa sasakyan, bilang ho ng mga jeep. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko.